Hey guys, welcome to my channel. So for tonight's vlog, ayan, kauwi ko lang eh. Kaya time check, ano ba? Gabi na ako umuwi eh. Ayan, 11:17. Okay, 11:17 PM, Thursday. So for today's vlog, may lilinawin lang ako mga definition of terms. Kasi a while ago, meron tayong haters haters, dalawa sila eh, tag team, mag-asawa ata eh. Isa ay apelyido. Pero later on, binlock ko na kasi nagtatrabaho ako kanina eh. Hindi ko na maasikado ba. Baka mamaya magkamali ako eh. Anyway. So, kanina, nung sinasabi na, oh, ba't hinihingal ka? May box ka ba? Sabi ko, hinihingal lang. May box agad? Eh, hindi normal yan eh. Sabi ko, normal? Ano ka, doktor? I mean, I'm talking about clinical eye, no? Makita mo, gano'n. Talo mo pa yung doktor kasi yung doktor, bago mag-diagnose is, bago mag-diagnose ang doktor, nag-history taking muna yan. Hindi, nakita mo lang hiningal, sabi ko, hindi ba pwedeng, nasa labas ako nagtatrabaho, tapos tumigil lang ako para mag-vlog. And besides, sabi ko, meron akong stent. Pero kahit may stent ako, nakakapag-basketball ako, ang record ko, 5 games yata. Talagang parang tutumba na ako sa court eh. Tapos hindi ko na kaya mag-drive. 5 games, no? Tapos pag nalaspag na talaga katawa. Ayoko na ulitin yun eh. Nakakatakot eh. Parang pinapwersa ko yung sarili ko. Anyway. Kaya ako naman sinabing may stent ako. Kasi, di ba? Dahil dati, nung kasagsagan ng bid ko, lumutang yung word na, may comorbidity. Yun ang ginagamit nilang dahilan. Kaya yan nategi kasi may comorbidity. Kaya nagkaroon ng side effect kasi may comorbidity. So, ako nga, may stent ako eh. Tapos, hindi pa rin tumigil. May sinagot pa. Sabi, kala ko ba anti-vax ka? Ba't ka naniniwala sa doktor? Ba't ka nagpakabit ng stent? So, definition of terms natin is, yung anti-vax, no? Talagang, nilinaw ko to, nagiging synonymous na siya na pag ikaw pala, ayaw mo magpa-bid ko box, protektado. Ang tawag sa'yo, anti-vax. Parang pinasimple nila eh, no? Pinasimple nila. Actually, ginawa ko ng video to a long time ago. Hindi talaga ako anti-vax eh. Hindi talaga. Anti-stupidity ako eh. Diba? Anti-stupidity. Yung mga patakaran nila, it was so stupid. Kitang-kita ako na malayo pa lang. Tapos sasabihin mo, anti-vax ako. Una, hindi ako pwede maging anti-vax kasi nga, nasa healthcare ako. Tapos, pumunta kami dito sa Amerika. Kaya may nag-comment din, di ba? Paano ka naging anti-vax eh? Di ba, bago ka makapunta ng Amerika, dapat kompleto ka sa bakuna. True. Kaya hindi ako anti-vax eh. Di ba? Dadaan ka sa St. Luke's. Magkano ba singil ng St. Luke's? Kasi umalis kami noong 2009 eh. No, parang 10,000 per person dati. Hindi ko na alam magkano ngayon, no? Yung babayad mo sa St. Luke's. So dapat kompleto ka sa bakuna. And at that time, hindi na ako binakunaan. Kompleto na ako sa bakuna kasi nagjo-duty na ako dati eh. 'Di ba? Tapos, by the way, pag nagsasalita ako may mga mapanuri eh. Kala mo may mga clinical eye pero hindi pala sila sa sa healthcare. So, maliban sa may stent, meron ako allergic rhinitis. Kaya minsan, ganun ako. Actually, gumanda na nga eh. Nung nasa Pilipinas ako, talagang palagi ako sinisipon, palagi ako may baon na tissue. Ngayon nga, gulat niya ako bakit nawala eh. Nawala yung sipon. Pero syempre, wala na rin yung post-nasal drip. Pero minsan, may kati lang. Pero yun, so, yun, I apologize in advance kung ganun ako magsalita minsan. Dagam. Kasi nga may allergic rhinitis. Anyway, mula pagkabata yan. Anyway, asa na ba ako? So, yun nga, definition of terms, yung anti-vax. So, sabi ng hater, anti-vax ka pero naniniwala ka sa doktor. Well, unang-una, hindi naman lahat ng doktor ay kasabwat dun sa nakaraang scam. Diba? Hindi naman lahat. Meron din mga matitinong doktor. Actually, marami tayong kaibigan doktor eh.
Diba? Shout out do sa pinaka maganda kong doktor na kaibigan dito sa FB. Si Doktora Beverly. Shout out. Dalaga pa yan. Anyway. Tsaka dati akong medrep eh. Dami ko naging kaibigan na doktor. Lalo mga pediatricians. Yan mga the best. Mga mababait na. Tapos mga baby face pa. Mga cowboy. Mga ganon. Kada department sa hospital eh. May mga characteristic traits eh. Yan, yung mga pediatrician, mga mababait siya, madaling may pagkaibigan. Mahirap kausap yung mga IM, no? Mga Diyos yan, mga cardiologists. Ay ka na, ba't nakayuko ka dyan? Padali mag-usap ka. Anyway, so yun, marami akong kakilala doktor. Marami tayong mga kaibigan doktor. Diba? So, it's just sad na pinapasimple ng mga pro-bidco box na pag ikaw pala ayaw mo magpaganito, anti-vax pala tawag sa'yo. Okay? Kaya hindi nila mapag-match eh. Ano ka pala, anti-vax ka pero naniniwala ka sa doktor. Sabi ko, hindi naman lahat ng doktor masama. Actually, binabasa ko talaga yung mga comments as much as I could. May mga nagkwento doon na sinabihan daw siya ng doktor niya na wag daw. Doktor mismo niya nagsabi na wag daw siyang magpaganito nung panahon ng scamdemic. And then, ang kinoment ko, then your doctor saved your life. Niligtas ka ng doktor. And then, save you a bunch of nights of anxieties or sleepless nights. Kasi wala kang iisipin, di ba? Niligtas siya ng doktor. So, hindi totoo rin kasi na lahat ng doktor masama. Hindi. Actually, shout out yung dalawang doktor nga, no? Si Dr. Oclarit, tsaka si Doc Iggy, di ba? Biktima sila ng sistema eh. Biktima sila ng pambubuli sa tingin ko ha. Personally, i-research nyo na lang doon sa mga hindi nakakalam, yung mga late na nagising. No, tapos sa Florida yung kagrupo nila yung CDC Philippines, yan Doktora Marivic ba 'yon? Yeah, weekly, meron silang weekly huddle. Tagal niyan. Minsan nga pag weekly huddle sila or nagla-live sila, no? Mahigit 2 oras ang usapan. So, people like them, wag na ako eh, people like them, mahal ang mga, oras na mga yan. And they devoted their time para makatulong sa mga kababayan natin na, hindi alam kung ano yung totoo. No, they devoted their time. Example nga, si Dr. Marivic doktor sa Florida yon. Magkano per hour nun? Tapos magsasayang lang ng oras ng laway para i-bash ng mga mga pro bidco box, 'di ba? Ako rin nga hindi naman ganoon kalaki yung per hour ko, pero madalas ako sinasabihan ng misis ko na tigil mo na yan. Parang hindi worth it yan kasi tataas lang ang high blood mo eh. Tataas lang kasi ang dami pa rin mga ungrateful na tao sa mundo na gusto mo na iligtas ikaw pa yung pinipaint na masama. Yun talaga hindi ko rin ma-analyze. Pero sabi ko sa inyo, na-mention ko na before na I'm a big fan of psychology. First love ko talaga psychology. And I really want to go to the bottom of this, yung reason, bakit, gano'n, pati yung paniniwala na nabaliktad na, parang upside down world na. Yung mga mabubuting tao, yun ang kinikriticize. Yung mga gusto ka lang naman iligtas. Ganyan yun nga, bago ako mag-live, may sinagot ako ay, tuloy ko daw yung video ko na pananakot. So sabi ko, kaya pala ako gumagawa ng video para matakot ka. Ano yun, yung Monsters Inc? Pag natakot yung bata, tumataas yung energy. Ano mapapala ko pag natakot ka? Diba? Sabi ko, napakasimple lang naman yan Kung hindi ka naniniwala sa sinasabi ko, move along, scroll along, and yet nandito ka, pinapanood mo ako. Nagtsatsaga ka na mag-comment ng mga hateful comments. Bakit? Siguro yung psychology, na deep inside, iba yung sinasabi ng bibig mo, iba yung nararamdaman mo. Na alam mong may mali deep inside. Pero ayaw mong aminin na mali ka, kaya magagalit na lang ako dito kay Jason. Ito yung pangalan ko talaga. Magagalit na lang ako kay Jason. Mas madali yun Ano daw sabi, it's easy to anak ng pating. May nakapasok na mantis dito sa bahay namin. Ay, nako. Saka dumaan. Ayun, nakapasok. Anyway,
Sabi nila, no, it's easy to fool people than to convince them that they were fooled. 'Di ba? Mas madali daw lokohin yung tao kaysa gisingin mo sila na naloko sila, na aminin nila na naloko sila. True enough. Siguro ganun nga. Kaya nga, minsan yung mga basher, minsan wala akong energy, no? Tatanungin ko na lang, bakit ba galit ka? Ba't ka ba nagagalit? 'Di ba? Kasi you have the option to turn off your cellphone, your laptop, your computer, or manood ka ng mga mga videos, lalo na yung mga celebrity doctor. Shout out! Mga celebrity doctor sa Pilipinas, nasaan na sila? Ba't parang hindi nagpaparamdam? Parang natahimik. Natahimik kasi yung lumalabas na katotohanan ngayon due to the Fauci hearing, siguro sila rin na naloko din sila, no? Pati sila naloko din siguro. Oh, by the way, bigyan ko kayo ng update, no? Final na yung House Committee na nag-iimbestiga kay Fauci. Iko-contempt na siya. Ikukulong na siya. Ikukulong na. No? So, ayan, yung idol nyo. Dati meron akong katrabaho dito na nurse na Pinay. Na in-unfriend ko na rin kasi nakakabuisit Sabi niya, I love me my Fauci. I love Dr. Fauci daw. Talagang sampalataya talaga. Hindi ko talaga alam kung bakit. No? Yan ang gusto ko imbestigahan. Anyway, yung sa definition of terms, tapos yung iba pa, no, pagka nagkukwento ako na, na heart attack ako, tatanungin agad ako kung may box daw ako. It doesn't matter kasi 2018 ako ng heart attack. August 10, 2018. Hindi ko makakalimutan yung date na yun kasi birthday ng misis ko, doon ako na heart attack. Birthday ng misis ko, doon ako na heart attack. Okay? So, it doesn't matter. Walang kinalaman sa bid ko, yung heart attack ko. And kaya ako naman sinishare sa inyo na heart attack ako kasi, di ba, sabi nila, may comorbidity, anong tawag mo sa akin? Post-heart attack patient pero hindi nagmamas? No? Tapos meron pa dyan sa Pinoy Prepper Group, dati member ako sa FB. Nag-post ako ng video, nagsimba kami. Pasagsagan din ang bid ko noon Pero dito sa Texas, walang mass mandate. Kaya shinare ko. May nag-comment, sabi naturingan kang prepper, di ka nagmamas. Alam mo yung sagot ko, exactly. Di sana, sana may nakita, sabihin, may napulot ka. No? Hindi mo ba tinatanong sarili mo, ba't hindi nagmamas yun? Pero ini-insist niya na dapat ako magmas. Kasi lalo na prepper ako. Yun na nag-present na ako ng ebidensya Habang takot na takot kami, nagsisimba kami nito, wala kaming mask. Pero yung pinakita ko kagabi na video, kasi 2020, hindi ko alam kung may December 25, 2020, baka may mask mandate pa yun Pag nagsisimba kami, nung may mask mandate pa, dapat nakamask ka, tapos alternate yung pew, yung layer ng upuan. So dito may taong upo, ito bakante dapat to, tapos dito may nakaupo. Hindi ko nga alam para sa inyo Ibig sabihin yung virus hindi pwedeng lumampas ng ganon. So it was found out, by the way, nasa diary ni Fauci na kalokohan lang yung yung 6 feet social distancing. Nakita niya lang yun sa kisame. Nagsusulat siya, sabi, ilang feet kaya lalagay natin? 5 feet, 6 feet, 6 feet 6 feet na lang. Naisip niya lang yun, walang basihan. Wala sa libro yun, I challenge you. Yung lalo na yung mga nasa medical profession, wala naman sa libro yung 6 feet social distancing. Anyway, balik tayo sa definition of terms. Na-realize ko lang, yung mga pro-bid ko box. Kailangan ko na mag-code ulit, kasi yung aking fact checker bumalik na. Nilagyan ako ng warning. So yung mga pro-bid ko box, ang tingin pala nila sa mga katulad ko is anti-vax ako. So sabi ko hindi pa ako anti-vax, pero lately may mga nakikita ako and then nare-realize. Okay? So ayun na, kaya hindi nila mapagtagni but ito anti-vax pero nagpapadoktor. Okay?
So, ang isa pa sa na-realize ko kanina, no, na ano ba yung na-realize ko kanina? Hindi, na ano ko yung mga bansa na, ano, na Korea, Japan, o China. Kahit kaaway natin yung China ngayon. Umuunlad sila, pero hindi nila kinakalimutan yung culture nila. No? Hindi nila kinakalimutan yung culture nila. Bakit ko naisip yon? Kasi ang Pilipino, pag umuunlad ka pala, pag umuunlad, gusto kalimutan na yung culture, no? So, dina-downplay, minamaliit yung ano, yung mga herbal, 'di ba? Mga ganon, yung mga homeopathic medicines. Hindi naman dapat kalimutan 'yan eh. Dapat nga ano eh, mag-merge or mag-coexist side by side. I think yun yung challenge, no? Na umunlad tayo, na gumamit tayo ng modern medicine, and yet andyan pa rin yung option to do yung mga natural healing, mga homeopathic medicine. Dapat may option, no? You will always have an option pag ikaw ay malaya, if you are free. Pag ikaw hindi malaya, required, mandated. Yan yung mga keywords eh, no? Required, mandated, mass mandate, 'di ba? Quarantine. Naku, hindi ka required, nako, wala kang freedom. Wala kang freedom. Okay? So yun sana yung idea ko eh, na sana lawakan niyo yung pag-iisip nyo na just because gagamit tayo ng modern medicine, kakalimutan na natin yung ano, yung mga homeopathic medicines, yung mga ano tawag dito, herbal, mga ganon, yung mga natural healing. Why not? Why not? 'Di ba? Ba't hindi pwedeng gamitin side by side or all together? 'Di ba? Kung makakatulong eh, 'di ba? Why not? Example, naalala ko nga, being a prepper, bumili yata ako ng libro ng ano, mga herbal medicines. Kasi, you know, during SHTF, syempre, sarado kunyari sa Pilipinas, sarado Mercury Drug, sarado yung South Star Drug. Saka kukuha ng medicine, di ba? No? So, you know, iba pa rin yung prepared. Di ba? So, wag mo ilimit yung sarili mo na dependent ka lang sa ano, sa modern medicine. Kasi sometimes, you know, hindi natin masabi the future SHTF situation, no? Hindi natin masabi. Okay, so ayun, yun nga no. Nagulat lang ako yung realization ko na ang tingin pala nila sa akin is anti-vax. Pero hindi pa naman. Although sasabihin ko sa inyo dahil sa nangyayari recently, mahirap ibalik yung tiwala sa ganito, sa Bechin. Hindi Ajinomoto ha, sa Bechin. Mahirap ibalik yung tiwala. Sabi ano eh, fooled me once, shame on you. Fooled me twice, shame on me. Kasi hindi ako natuto eh. Shout out sa Deng Baksha. Yun nangyaring scam last time, parang Deng Baksha part 2 eh. So, scam Deng Baksha, scamdemic. Tapos recently may pinupush sila, no? Flu Bechin. So, separate video, meron din akong kwento regarding sa flu. No? So, I think that's the challenge. Huwag tayo maging purong ano, anti-vax to the to the point na i-reject natin yung modern medicine. Hindi mo pwedeng i-reject eh. Andiyan na yung progress eh. Kailangan lang tayo maging mapanuri. Excuse me, bila ko nangati. Ang problema lang kasi, no? Nawawala yung common sense pag hinaluan ng fear. Nawala ng common sense. May explanation din ako ganyan eh. Bakit nabobo yung marami. Actually, around 80% nabobo sa population. Dito sa US, I think 81% ang bumagsak daw sa IQ test last scamdemic. 19% lang ang pumasa. Hindi ko alam ang data sa Pilipinas, no? O, tapos sasagutin ko na rin yung isang yung basher na nag-comment, sabi ko kasi 'di ba, yung intelligence, yung having a degree is not a sign of intelligence, no? Tapos ba't mo sinabi yan eh? Ba't yung mga pilot kaya nga may license eh? Intelligence sila, may sayad daw. Well, sabi ko, having a degree across the board,
Across the board. So, ibig sabihin, pinasa mo yung basic requirement ng kurso na yan. Diba? Pinasa mo yun. It doesn't mean na matalino ka. Yung iba, magaling lang mag-memorize. Okay? Across the board. Meron nga mga hindi nakapag-aral, pero may mapupulot ka sa kanilang mga words of wisdom. Shoutout dito yung may mga lolo at lola na alam nyo, hindi nakapag-aral yung lola at lolo nyo, pero tinuruan kayo ng tama, tinuruan kayo ng mabuti. Diba? Paano nangyari yun? Hindi sila nakapag-aral. Diba? Kasi yung iba, common sense lang naman eh. Yung ano nga eh, sabi nga no, sa 80%, 81% na bumagsak sa IQ test last scamdemic, majority doon may mga degrees, mga nakapag-aral, matataas ang antas sa lipunan. Maniwala kayo, kasi may psychological reason bakit. Sila yung mga unang nabe-brainwash. So, ayun, mahaba na tong video na to, no? So, yun lang, napag-usapan lang natin about being anti-vax. Sabi ko, I'm not an anti-vax yet, no? Pero mahirap ibalik yung tiwala sa ganito dahil sa mga recent events. So, kayo, ano masasabi nyo? See you next time. Bye.